So anyways, yung number 2 naman. Number 2 na sabi ni Mary Jo Rapini, the psychotherapist, they aren't sure their partner is the one. Millennials grew up with so many dating choices that they constantly question if this person is the right one. Marriage research supports that experienced daters have more difficulty settling down and committing. Even if you didn't date frequently, you had the option with one swipe on a dating app. Ouch. Unlimited choices fuel the anxiety many millennials have when they're going through a challenging time in their relationship. Parang ako dapat yung ano dito? Mukhang sa'yo yan. Kasi kung gustuhin ko man, baka mapagalitan ako. Hindi, joke lang. Hindi, ito na lang. Hindi, ikaw kasi din yung nasa kalagitnaan dyan eh. Hindi kasi, alam ko, hindi ka naman gumamit nito di ba? Dating apps. Ganun tayo dati eh. Tinderos tayo dati sa Bulacan. Pero sobrang tagal na nun eh. Pero sobrang tagal na nun. Bago pa lang ang Tinder. Yun yung sasabihin na lang natin na sobrang tagal na nun. Wink, wink. Di ba? Pero matagal na nga yun. Matagal na talaga sa history ko yun. Alam naman. Huwag mo kakat yun, ha? Alam niya yun. Ikaw bilang, bakit, kaya mo bang ma-define kung bakit ka single pa rin ngayon? Pero kasi yun sa akin, parang, gusto ko na mag-settle down siguro sa edad ko eh. May ganun? Gusto mong mag-settle down? Parang. Mukha lang na hindi sa itsura kong to. Mukhang hindi lang. Pero sa edad siguro, pwede na. Parang kasi pagod ka na eh. Iniisip mo yung edad? Dahil... Hindi, kasi isipin mo kung, sige sabihin ko na tunay ko edad. 35 na ako ngayon. Kalahati na lang ibubuhay ko sa mundo eh, di ba? Pagod ka na rin sa experiences. The boomer side of you. With regulations. Pero di ba, kalahati na lang. Tapos yung mga remaining years mo pa, hindi ka na makakilos. Masakit na yung tuhod mo. Di ba? Yun lang din sa akin. Kaya parang, ewan ko kung boomer side nga yun sa akin. Hindi ako masyado millennial. Based on our definition. Based on our opinion kanina, parang gano'n na nga. Pero para iklaro ko sa iyo, dumaan ako sa millennial stage na ine-experience in life. Ilang taon, di ba? Sabi mo hanggang ngayon eh. Di ba? Kasi single pa po ako. Hindi naman ako nagpaparinig dun sa ating mga audience, pero... This is my number. Hindi, pero yun, ako, hindi daw the one yung current kong partner. Hindi. Personal opinion ko to, tsaka personal experience. Kahit nagde-dating up ako ng ilang taon, hindi ko na feel yung parang pag kami nakamatch ako, hindi siya yung the one kasi kaya ko ulit mag-swipe o kaya ko maghanap ulit na ganyan. Hindi pagka may mamimit ako, ganyan. Sabi mo yung sa recent ex, huwag na natin i-drop, mahirap na. Yung ganyan. Di syempre, akala ko siya na yung the one. Baligtad nung sinasabi nila na hindi sila pa yung the one. Sa akin parang siya na yung the one. Pero syempre, hindi naman nag-work lahat ng mga relasyon. Hindi ako iiyak. Sorry na. Be the one. Let me be the way later and the camera change. Jimmy? Ako kasi yung ko sa dawan, di ba, ayun, baligtad na naman. Ako kasi, hindi ako naniniwala sa dawan. Talaga. Kaya nga, tas nakita mo. Ayun, all throughout diba? Talaga. Walang dawan. Hindi patas ang buhay. There's no dawan. There's always the next one. Kaya ganun yun. Parang nagiging Gen X ka sa mga joke mo na ganun eh. Huwag na yung baligtad nga eh. No? Diba? Parang ngayon yung parang naging blessing ko dun sa mga ganyan. Na ako yung hindi naniniwala sa marriage. Ako hindi naniniwala sa the one. Kaya parang nga ganun. Tapos, napaisip ako. Yung mga pangaral sa atin na pag hinahanap mo, hindi ibibigay pag di mo hinahanap, darating. Pag yung hinahanap mo, mas mahirap ibigay. Parang mga ganun yun minsan eh. Kaya yung iba kong hinahanap nga naman, yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko dati, ayun ang parang ang ilap-ilap sa akin, di ba? Not saying na, ayun, mga gustong yumaman ng sobra, gusto mo mag-travel ng marami. Ikaw na nagsabi, hindi pa tapos ang buhay. Hindi pa naman tapos ang buhay. Pero kumbaga yun yung parang eager ako dati, yun talaga yung pangarap kong maging ultra-millionaire chuchu. Yun yung dati kong buhay yun. Wait lang, sinasabi mo, yun yung prayo mo dati. Yun mas mataas sa priority mo. Tapos yung itong mga dawan-dawan na ito hindi pa masyadong iniisip, no? Tapos eventually, yun ang nangyari sa'yo. Talagang
Oh, hindi ko talaga siya priority. Oo, tao dati. Kasi alam ko nga kasi na parang ito yung transition ng dreams ko. Gusto kong yumaman para ma-self-sustain yung buhay ko tsaka sa bubuhay ng Magiging partner mo. Family. Family ng din. Family. Para Oo, wala mabibigay pa ko pala na yung partner para pag umalis ako, kahit saan ako pumunta, di ba ang pangarap ko nga, sabi ko, gusto ko pupunta ako sa Thailand. Bansa, oo. Magja-janitor ako dun. Pero alam mo, mayaman ka dito. Alam mo yung ganong feeling? Parang si Equalizer nga, di ba? Di ba idol natin si Equalizer? Alam mo, ikaw lang bigay. Pero, Pero tama. pupunta ka dun sa Argentina, magbabartender ka. Yung bartender. Magbabartender ka na parang chill lang. Oo. Pero, pag sinisante ka kasi ang bulok mo sa trabaho, okay lang. Sige, sige, okay lang. Bulok pala ako dito. Pero at least naranasan mo yung simpleng buhay doon na. Ano. Kasi iba yung security ng buhay kahit anong ginagawa mo, kung alam mo naman sa pag-uwi mo sa inyo, meron ka, paldo ka. Ayun yung parang dream scenario ko dati. Gets ko na para kasing doon mo nakikita lahat ng aspect ng buhay, di ba? Kung financially stable ka, tapos gusto mo maging janitor, gusto mo mag-bartender, napakaraming iba-ibang experience yun eh. Di ba? So, matakaw ka sa uhaw ka sa experience noon. Yun, parang yun yung gusto mo sinasabi. Oo, yun. Tama. Yun. Kaso nagbago yung Kasi makikita mo yung, di ba? Makikita mo yung mga magulang natin na, syempre, naintindihan mo na sila ngayon dahil, kaya pala sila hindi makapag-experience life dati. Kasi, biro man, kailangan nila magtrabaho. Kailangan pag-aralin yung mga anak nila. Tapos, sa age nila na ganito, ka-age na natin sila ngayon kung magulang sila hindi mo na pala talaga magagawa dati. Yun. Kaya ako dati, okay, sige. Nothing against other married couples, pero ako, ayoko ngang matali ng gano'n na, hindi ko na nakikita yung mga tropa ko. Diba, yung mga magulang natin, hindi na sila nakakapag-inom. Hindi na sila Hindi na sila nakakalabas. Nagiinom sila sa mag-isa. Isa. Mas malungkot yun. Malungkot. Mas bihirang-bihira na lang makalabas. Na parang nung pag tinitingnan mo yun nung teenager ka saka nung 20s ka, grabe, ayoko nun. Pero ngayon palang 30s, 35 ka na halimbawa ako, na walang anak, may asawa, kahit pala, nangyayari pa rin pala talaga yun. Kahit sa ayaw, ako, by choice na nga lang din minsan yun sa akin. Hindi not saying na pinagbabawalan ako, pero by choice na rin dahil may ginagawa ka sa buhay mo, tapos pagod ka pa. Ayun. Pero yun nga, ang sa akin nga naman, again, point, pag nakita mo naman yun, para lang sabihin din sa inyo, worth it din, worth it. May iba yun pala, na hindi ko natapos yung point kanina. Sabi ko, akala ko walang difference. Pero, pag pala kinasal ka, may difference din. Meron din. Parang para sa akin. Difference na. Ako, sa akin, ang naging nangyari, parang may tapos na. May tapos ng isang chapter. Okay. Tapos parang, kasi minsan dami mong iniisip Akala mo focus ka sa goals mo dati. Pero minsan pag single ka, yung hindi ka married kahit may girlfriend ka, may ano ka, baka minsan gumagambala pa yun sa, baka may chance pa dito sa anong to. Baka mayroon pang ganito. Hindi ko sinasabing ganoon ako sa relationship namin ni Marla. Ngayon, Basta nung biglang naging kasal kami, okay, ayun pala, ito pala yung pakiramdam na yun. Ito pala yung pakiramdam. Parang mas settle down talagang, ito na lang yung gagawin natin. Okay, kasal gets na tayo. kita. Alam ko yan. Parang, di ba sa Inside Out, merong core memory. Nanonood ka ba Inside Out? Diba? Yun yung naging core memory nyo nung nagpakasal kayo Yeah. Diba? Tapos yun, next na yun. Diba? Diba?